Good afternoon, cycling fans. We are once again gathered here on the heights of Tagaytay City, where the air is cool but the competition is about to hit a boiling point. Mga kaibigan, gaano kadelikado at magsisingit dito sa napaka-heated na racetrack na to. Kaya tayo po ay pinaposisyon dito sa likuran lang maliban na lang po kung medyo hindi kita ng laban pasok tayo dito sa kabila side. Ayan po mga kaibigan, complexion ng race ngayon, watak na at nagbabanatan pa rin sa peloton. Nakita niyo po ang mga cycling fans, may lumabas na po sa racetrack para makauna. Ang lalakas nila mga kaibigan, hindi ko ma-explain. Kahit nandito tayo sa malayo, kitang-kita mo ang apoy sa harapan. Wasakan po, laspagan po sa harapan. Yan po ang masasabi natin ngayon. What you are witnessing, ladies and gentlemen, are 71 of the finest riders lined up, shoulder to shoulder, eyes locked on that first 90-degree turn to the start and finish gantry, and the roadside brimming with cheering cycling fans from different parts of the archipelago. From the north to the south, the best of the best are here to see who can tame the Tagaytay wind and claim the top step of the podium. Malapit sa finish line, near Tagaytay na Subu Road, bakbakan po, pagpagan dito sa main criterium. Again, 45 minutes of tactical warfare, 3 laps of pure adrenaline. This is more than a criterium. This is the pulse of Philippine cycling. Look closely at the pack. The field has already begun to thin out as the pressure mounts. Everyone is fighting for every inch of asphalt on this rectangular race course. It's a chess match as 60 clicks, 1 wrong line, 1 missed pedal stroke, and the dream is over. About 60 to 70 kilometers per hour magiging banat nila dito. Pero mawawalan po tayo ng signal dito sa particular part na to. Here we go. Just stay tuned mga kaibigan, stay tuned. Here they come, plunging into the only downslope gradient on the race course, 800 meters of pure, unadulterated momentum. When you're hitting 60 plus clicks on a descent like this, the margin for error disappears. 1 pebble, 1 slight wobble, or 1 late break can change everything. So mahabol po tayo about 53 kilometers per hour ngayon. Talagang hindi tayo makaporma Talagang iba ang pidalan, iba ang banatan dito ngayon. Malaking diferensya sa mga earlier races we covered. Talagang napakadelikado. Meanwhile, this particular section of the race course lies on Mahogany Avenue, a secondary road where the local public market, especially the Bulaluhan Strip and fresh goods stalls, are located. This is the men elite mga kaibigan. What a clustered na. Clustered na ito, clustered na. May voice pa ba tayo? Kung may voice pa tayo, may voice. Naririnig nyo ba? Mag-heart na kayo. Mag-heart na yon. Hindi ko kayo makita. Hindi updated ang ating screen, So yung mga nanonood dyan, kung naririnig nyo, kung mag-heart kayo. Napakalayo na po ng peloton ngayon. Napakalayo na. Hello. At this juncture, the peloton has tremendously widened the gap, pulled away beyond recall along this 800-meter Crisanto de los Reyes Avenue here in Tagaytay City. Ang mangyayari po sa atin dito sa ganito pong klase sa bilis nila at mukhang tayo po ang makakain. Anyway, we're just adhering. Alright, we just simply passed the 7-man Denter Rouge. They are far from getting over the hump, yet they remain gritty, digging deep to stay in this race. Meanwhile, at the front, the main peloton has built an imposing gap. They have created daylight over the chasers and are burning the rubber in a distant section of the race course. It just goes to show
In a race this fast, there is truly strength in numbers. Malupit ang pagpagan, no? Wala tatawid! Yan, nandito tayo. Wala tatawid! Yan na yata eh. Oh, hindi pa. Sige, sige. Sige, tawid! So mga kaibigan, dito natin sasalubungin, ano? Dito sa hairpin Hoy! bend na to, ano? Kung paano sumagitsit ang nasa breakaway at makapag-update tayo kung sino yung mga nasa harapan. Mukhang bunch finish to. Bunch finish to. Pag mga ganitong klaseng laruan, ano? Si Matt Gonzalo yon. Okay, yan ang Philippine Navy Standard Insurance na nahuhuli at medyo maambon-ambon na dito sa Tagaytay ngayon. Reminiscent of 2023 criterium. Women criterium. So nawawala pa rin ang ating So sasalubin na po natin dito sa along anong highway to? Anong highway to? Mahogany Market. Mahogany. Along Mahogany. Itong street na to where we are positioned right now dito. Titingnan natin ano. So ito na ang spearhead most probably. So ito yung mga nasa huli na, no? So titingnan po natin kung sino yung mga nasa harapan. So masyado pong napakadelikado ang mga banatan dito. Most probably dito, ano, pag medyo umambun-ambun pa, talagang may tatamaan dito sa particular portion na to, no? Kaya medyo atras tayo ng konti. Expectedly. Kasi marami na tayong nakakita dyan in the past na talagang bumalentong dyan. Bye. Yun, si O'Connor yun, ano? So kasi, so watak-watak na hindi na natin ang alam ang mga nasa harapan ngayon. Nakita natin si Ryan Tugawin. So from Victoria Sports, mga kaibigan, Go for Gold Rider at mga Ronnie Lanchita at marami pang iba. Nandito na nga, ito na ang peloton. So ganyan po ka bibilis ito, no? So we'll give you the update. Nandito po tayo sa likuran ngayon ng peloton. At walang humpay ang banatan. Hanggang ngayon may bumaba na dalawa. Jumping ahead of the big bunch or the main bunch. Alright. Ito po mga kaibigan, talagang all out lahat. 76 riders competing in this particular category. Ito po ang Men Elite Criterium. At medyo nabawasan ang mga nanonood. No holds barred in Tagaytay right now. Kanilang banat. Ako si Dwayne Badwa.